Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, muli tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang siya ay ating mapapurihan, mapasalamatan at masamba sa ating mga buhay. Ano po? Yamang ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsamba kung saan tayo po ay narito upang sambahin ng ating Diyos. Ano po? At bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy lamang po natin ang ating pong pagtatalakay patungkol po sa series na ating pinag-usapan, ang fruit of the Holy Spirit. Okay? The fruit of the Holy Spirit. So ngayon po ang ating pong tatalakayin ay the fruit of the Spirit is faith. Yan. The fruit of the Spirit is faith. Yan, kung tayo po ay may Biblia, samahan niyo akong buksan ito sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23 again. Ito po yung ating pong talata na ating pong pinagkukunan patungkol po sa ating pong teksto ng pag-aaralan. Okay? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ko Diyos sa aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatin kayo sa oras na ito. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo dakilang Diyos sa aming Ama sa pagkakataon muli na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming mapapurihan, masamba, maluwalhati at maparangalan sa aming buhay. Salamat po sa inyo pong presensya. Salamat din po sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, na handa, Panginoon, na mag-alay ng papuri at pagsambaho sa inyo at pakinggan, Panginoon, ang mensahe na nagmumula sa inyo. Aming Ama, dalangin niya lamang po namin ang mensahe mo, ang siyang patuloy nawa ninyo iparating sa aming mga puso at buhay, upang ang mga salita mo, Diyos, aming Ama, na aming pong mapapakinggan, ito'y maging daan upang lalo pang umunlad ang aming pananampalataya at pagkakilala po sa inyo. Samahan niyo po lamang kami, hayang Panginoon, na kami po ay patuloy niyong pagpalain sa mamagitan ng inyo pong mga salita. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, yung ating muling pag-aaral ay the fruit of the Spirit is faith. Ano po? Doon sa ibang translation, okay, tuloy natin. Ano po? Well, mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pag-aaral at sa series po natin pinag-aaralan, ano po, tungkol po sa fruit of the Holy Spirit. Tinalakay na po natin yung nauna. The fruit of the Spirit is love. Tinalakay na po natin yan. Next is joy. Then peace. Then patience. Then kindness. Then goodness. At ngayon, ating pag-aaral ay faithfulness. Actually, ano po? Kaya lamang sa ibang translation ay faith po ang ginamit. Ano po? Pero kaya ho, faith po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Kasi alam po natin, yung salitang faithfulness, ang root word po noon ay faith. Okay? Faith. So, bago ang isang tao ay magiging faithful lamang kapag siya po ay meron pong faith. Okay? So, ngayon, sa ating pag-aaral ay the fruit of the Spirit is faith. Okay? Ano nangyari? Okay, tuloy po tayo. Muli, ano po ito sa ating pong talatang yung fruit of the Spirit, ano po? Ayun, binanggit ko doon, yung love ay seeks the highest good of others. Yung joy, ito po tumutukoy sa gladness that is not based on circumstances. Okay? Yung peace ay tumutukoy po sa contentment or unity between people. Yung patience, ito po, pinapakita po ito, pinapadama sa magitan po ng slow to speak and slow to get angry. Ano po? Then yung kindness ay mapapakita po natin sa pamagitan po ng ating pagiging merciful, sa pamagitan po ng ating pagiging sweet and tender. Okay? Yung goodness naman, yung tinalaki natin noong nakaraan, ito po ay naipapakita po natin through generosity and open-hearted. Ano po? At ngayon naman yung faithfulness na binabanggit dito, or faith yung ating pong pag-aaral. Pag sinabing faithfulness, ito ay tumutukoy sa dependable, loyal, and full of trust. Ayon. Yan po ang
Yan po ang explanation po dito sa ating pong binasa. Okay, sa ating pagsisimula, sa oras na ito, sa pag-aral po natin, yamang ang fruit na ito ay galing sa Holy Spirit. Ano po? So we need to know and understand first that the Holy Spirit that is within us, ano po, ay meron din siyang mga ginawa ho sa ating pong buhay. And the work of the Holy Spirit, sabi nga, siya yung gumawa kung bakit tayo narito. Kaya sabi ito, you are here because of His work. Ano po? Because of the work of the Holy Spirit, kaya ho ay tayo ay narito. Ano po? Kung wala ho ang banal na Espiritu, wala rin sana tayo dito. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nakapapanilbihan sa Kanya. Hindi tayo nakapagpupuri at nakakasamba sa Panginoon kung wala ang banal na Espiritu na siyang gumawa at kumilos sa ating pong buhay. So, ang ginawa ho ng banal na Espiritu, siya po ay nanahan po sa ating pong buhay. So, ito po yung mga work of the Holy Spirit. Una, sabi nga, to a lost person, doon sa mga unbelievers, ano po, His work is to bring him to Christ. So, unless the Holy Spirit, ano po, convict the hearts of the people, that person could not come to God. Ano po, hindi talaga siya makakalapit sa Panginoon. Kahit pilitin pa niya ang kanyang sarili na ilapit talaga sa Diyos, unless the Holy Spirit convicts the heart of a person, ano po, hindi siya makakalapit sa Panginoon. Kaya trabaho po ng banal na Espiritu, ang isang tao ay makalapit talaga sa Panginoon. Kaya nga sabi ito, His work is to bring him to Christ. Another one, kapag ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon, if you are already a believer, the works of the Holy Spirit is to brought about His new birth. Yan. Kaya ho tayo ay naboborn again, kaya tayo ay nakakakilala sa Panginoon dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kaya nga ang Holy Spirit, siya po yung nagbo-born again sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, unless a man be born in water and in spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? Sa backslider naman, ang work of the Holy Spirit is to restore him. Ano po? Kapag ang isang Kristiyano ay nanghina, ano po, nanlamig sa kanyang pananampalataya, the work of the Holy Spirit in him or in her ay para siya po i-restore, panumbalikin sa Panginoon. Muling painitin ang kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, napaka-importante ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Dapat i-acknowledge talaga natin siya sa ating pong buhay sapagkat siya po yung ating pong kasama-sama. Kaya nga, ginawa ho tayong templo ng banal na Espiritu. Sabi nga, the believer's body is the temple of the Holy Spirit. Sabihin po natin sa ating katabi, you are the temple of the Holy Spirit. Yan. We are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Ano po, nanahan po siya sa buhay po natin. And because of that, sabi nga, His presence within is revealed by the fruit He produces. Ano po, yung kanya hong pananahan sa atin, mapapatunayan po na ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin dahil po sa mga bunga na kanya hong ipinapakita sa bawat isa po sa atin. Sa mga bunga na nagmamanifest po sa ating buhay. Kaya doon natin makikilala na ang isang tao ay talagang totoong pinananahanan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mga bunga na mayroon ho siya. And take note, there are nine fruits of the Holy Spirit na ating po binabanggit doon ang pinag-aaralan. Ano po? At kinakailangan lahat ng yon ay nasa isang tao. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yon. Lahat ng yon ay nasa isang tao. Okay? Then sabi po rito, the fruit of the Spirit is faith. One of the fruit, ano po, na ating pong dapat maintindihan at maunawaan sa ating pong buhay is the fruit of the Spirit is faith. Okay? Kaya kung tayo po ay mayroong pananampalataya, iyong pananampalatayang ito ay bunga ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Okay? Sino sa atin ang naniniwala at nananampalataya sa Diyos? Diba? Lahat tayo nananiwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Kaya lamang, kung pag-uusapan po natin ang pananampalataya in a general sense, ano po, ay malawak po siya. Mayroon pong iba't ibang klase ng pananampalataya. Kaya nga minsan sabi ng Panginoon, maging ang diablo ay nananampalataya din at nanginginig pa nga, na nangangatal pa nga eh.
Di ba? Kaya lamang mayroong pananampalataya na paniniwala lang, mayroong pananampalataya na talagang nagtitiwala ka, mayroong pananampalataya na talagang nakapagliligtas, at mayroong pananampalataya na maghatid sa iyo patungo sa impyerno. Kaya mamili na lang tayo kung anong klaseng pananampalataya ang gustong mayroon tayo. Okay? So actually mga kapatid, sa Biblia, kung ating pong titingnan, ito po yung mga pananampalataya na gustong mangyari ho sa atin ng Panginoon. Hindi na kailangan palalimin, hindi kailangan na gawing komplikado ang pananampalataya. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng simpleng pananampalataya lamang sa Kanya in order for us to be saved. Kaya gusto ng Panginoon yung pananampalataya na nakapagliligtas. Yun ang ating pong dapat maunawaan. Anong klaseng pananampalataya? Una, ito yung faith that is childlike. Okay? Childlike faith. Sabihin po natin childlike faith. Yung pananampalataya na katulad po ng isang bata. Okay? Pero bang bata dito? Bata andun. Yan. Yung iba batang isip. Yan. So, okay mga kapatid, faith that is childlike. Kung ating babasahin ng Biblia, ito kasi ang ipinakita ng ating Panginoong Jesus kung anong klaseng pananampalataya dapat ang meron ang isang mananampalataya. Okay? Sa Matthew chapter 18 verse 1, pababaan po, ganito po ang ating pong mababasa. At that time, the disciples came to Jesus saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, "Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." Okay? So, kung ating pong titingnan, so dito paano po? Kasi ang mga alagad, actually, nung lumapit po sa ating Panginoong Jesus, ay gusto nila maging dakila sa kaharian ng Diyos. Ayon po dun sa talata, kaya nga ho, lumapit po yung dalawang magkapatid, si Santiago at saka si John, yung nanay nila mismo ang lumapit sa Panginoon Jesus at ang sabi, Panginoon, sa paghahari po ninyo, gusto ko sana mangyari na yung aking mga anak na dalawa, si John at saka si James, na inyong alagad ay umupo sa kanan at sa kaliwa mo kapag ikaw ay naghari na. Pero anong sabi ng Panginoon Jesus? Kaya ba ninyong batahin ang paghihirap na pagdadaanan ko? Sabi nila, oo, kaya ko yon. Okay? Kaya namin yon. Kaya naming magtiis, maghirap alang-alang doon sa trono, alang-alang doon sa posisyon na pwede mo na po namin kamtan. Pero ang sabi ng Panginoon, oo, kaya nga ninyo. Pero yung paglaghay o pag-upo sa kanan sa kaliwa ay hindi ko pagpapasya ng aking amang nasa langit. Then, tinawag ng Panginoon Jesus ang paraan kung paano talaga maging dakila sa kaharian ng Diyos. Kasi itong mga dalawang alagad na ito, gusto nila maging dakila sa kaharian ng Diyos. So, ang pinakita sa kanila ng Panginoon ay yung paghahambing doon sa isang maliit na bata. Kung gusto nyong maging dakila sa kaharian ng Diyos, kinakailangan magkaroon kayo ng pananampalataya na katulad ng sa bata. Okay? Minsan sa atin, mga bilang tao ay ginagawa natin komplikado ho ang pananampalataya. Okay? Kaya nga sabi nito, some try to make faith complicated. But Jesus gave a young child as an example of faith. Kumuha siya ng isang bata para tularan ang halimbawa ng pananampalataya. Sa anong paraan? Sapagkat ang ginawa ng Panginoon Jesus, ang kanya hong kausap po dito ay hindi lamang kanyang mga alagad, kundi ang mga Pariseo din. Na gustong maging great sa kaharian din po ng Diyos. Hindi lamang po yung mga alagad ang gusto maging dakila sa kaharian ng Diyos, gusto rin po ng mga Pariseo. Kasi nga, sila po ay tinatawag na mga mapagmalaki, mapagmataas. Gusto nila na sila rin po ang kaharian ng Diyos ay para ho sa kanila. Kaya nga ho, dito, para ho ma-rebuke ang mga nasain ng mga taong ito, ng mga Pariseo at ng mga alagad, ay kanya hong ikinumpara ito sa maliliit na bata. Kaya nga, una-una, sabi ito, the Pharisee was compared to the little child. Okay? And ano pinapakita? Unang-una, na mga Pariseong ito, dahil sila po ay mapagmalaki, mapagmataas, sabi ng Panginoon, kung gusto mo
na maging dakila sa kaharian ng Diyos, you are going to have faith like a little children. The little child. Ano po? Kinakailangan maging katulad po sa isang bata. Ano po ang katangian na meron po ang isang bata? Okay? Una, ang mga bata, sila po ay mapagpakumbaba. Kasalungat po ng mga Pariseyo na ang mga Pariseyo ay mapagmataas, mapagmalaki. Pero yung mga bata ay mapagpakumbaba. Nakita na ba kayo ng mga bata na mapagpakumbaba? O di ba? Madali lang utuin ang bata. Madali lang kausapin ang bata. Di ba? Hindi sila nagmamalaki. Madali lang silang mababaho ang kanilang kalooban. Kaya nga, yun ang gusto ipakita ng Panginoon, unang-una, doon sa mga Pariseo. O pangalawa, His disciples were compared to the little child. Sapagkat sa kwento, ang mga alagad talaga ang lumapit sa Panginoong Jesus para maghangad ng pwesto sa kaharian ng Diyos. Para sila pa'y maging dakila, kumbaga. At ang sabi ng Panginoon, maliban na ang isang tao ay magkaroon ng pananampalataya na katulad ng isang bata, okay? Siya ay hindi magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Okay? Kaya nga ikinumpara ng Panginoon Jesus ang pananampalataya dapat ng isang Kristiyano o ng isang tao na maging katulad po ng isang bata. Okay? Na kung saan ang bata ay hindi po naghahangad ng marangyang buhay, ang bata ay kontento na kung ano po ang meron siya. Di ba? Hindi naman siya naghahangad talaga na gusto ko maging dakila ako, gusto ko maging mayaman ako, gusto ko maging makapangyarihan ako. Hindi naman ganoon ang pinapangarap ng mga bata eh. Ang bata, bigyan mo lang ng lollipop, sapat na sa kanya yan. Di ba? Bigyan mo lang ng candy, bigyan mo lang ng chocolate, okay na po sa kanya yan. Titigil na po yan sa pag-iyak. Kaya gusto pong sabihin ng Panginoon Jesus na dapat ay maging katulad tayo ng isang bata na matutong makontento sa buhay. Huwag maghangad ng kadakilaan sapagkat ang Diyos naman ay hindi naman siya nagkukulang sa atin. Actually, ang sabi ng Biblia, God opposes the pride and gives grace to the humble. Di ba? Ang Diyos ay hindi panig o salungat po siya doon sa mga mapagmalaki at mapagmataas, pero siya ay nagbibigay ng biyaya at grasya doon sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay kinakailangan maging katulad, kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, kinakailangan maging katulad ka sa isang bata na kung saan siya po ay nagpapakumbaba at hindi naghahangad ng marangya sa buhay. Hinahayaan lang niya kung ano ang ibig at nais ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Kaya yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kanya tinuruan ng mga alagad, maging ang mga Pariseyo, na magkaroon ng pananampalataya na katulad po ng isang bata. Okay? Sabi nga rito, Jesus made the difficult things easy to understand. Kasi nga yung pananampalataya, kung ating pag-uusapan at ito ay malawak at malalim. Okay? Take note malawak at malalim. Kung minsan, kung atin pong aarukin talaga ito, ay napakahirap arukin. Bakit? Kasi nga ito ay lumalagpas doon sa realidad ng buhay. Yung salitang faith. Tayo ay naniniwala kapag mayroon tayong nakikita. Pero yung pananampalataya ay naniniwala tayo kahit wala tayong nakikita. Yun ang faith. Kaya nga lumalagpas doon sa realidad ng buhay. Di ba? Kaya ito'y napakahirap. Napakahirap minsan unawain at intindihin. Mantakin mo, maniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa naranasan, maniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakita, di ba? Dahil mayroon ka lang pananampalataya. Pero iyon ang gusto ng Diyos sa atin. Maniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang Diyos mismo ay hindi pa natin nakikita, pero naniniwala tayo sa Kanya. Okay? So dahil malalim at malawak ang pananampalataya, sabi nga, Jesus made the difficult things easy to understand. Pinadali ng Panginoon Jesus, para maunawaan po natin ang tungkol sa pananampalatayang ito. So, ang ginawa niya, He compared familiar objects to spiritual. Kaya kadalasan, pag pinag-usapan po yung pananampalataya, ginagawa ng Panginoon, kumukuha siya ng mga bagay-bagay, na nakikita natin
para i-illustrate, ikumpara yung mga bagay-bagay na spiritual. Di ba? For example, yung ating nakikita sa physical realm ay meron din po itong kahalintulad sa spiritual realm. Di ba? Halimbawa, ang isang tao ay bulag. May nakikita siya? Wala. May nakikita bang bulag? Wala. So, ganyan din sa spiritual. Kapag ang isang tao ay bulag spiritually, wala rin siyang makikitang mga spiritual na bagay. Di ba? So, pero ang isang taong mulat ang kanyang mga mata. Di ba? Physically, ganyan din po ang pwedeng mangyari sa isang taong naninampalataya. Makikita niya ang mga spiritual na bagay. Di ba? Kaya meron siyang parallelism doon sa ating pong buhay physical at saka buhay spiritual. Kaya yun ang ginagawa ng Panginoon, kanyang ikinukumpara yung mga familiar na bagay doon sa spiritual para lamang maintindihan po natin. So mga kapatid, ang sinasabi po natin, sabi nga, a little child simply believes. Simply believes. Naniniwala, basta madali lang humaniwala ang bata. Kaya nga maraming mga bata na nakikidnap. Di ba? Kita ho natin? Kasi madali lang silang paniwalain. Halika dito, andun doon nanay mo, hinahanap ka, punta ka dito, di ba? Tapos pag isasakay na kaagad sa van. Ganun lang kasimple ang bata. Pero ikaw na may edad na at linlangin ka lang. Susunod ka ba? Maniniwala ka ba basta-basta? Hindi na basta-basta tayo naniniwala hanggat hindi natin nakikita, di ba? Hindi natin napapatunayan. Bakit? Kasi meron na tayong sapat na kaunawaan. Ang bata ay madali lang maniwala. So, ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung maniniwala tayo sa Diyos, basta maniwala tayo sa Kanya. At sa mga bagay na mayroon siya. Okay? So, ginawa ng Panginoon na simple ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa pananampalataya ng isang bata. So, mga kapatid, once again, anong klaseng pananampalataya ang nais at ibig ng Diyos sa atin? Pananampalataya na katulad ng isang bata. Okay? Hindi isip bata, ha? Kaya pag sinabing bata, ito po, pag sinabing pananampalataya katulad ng isang bata, sabi nga, God said it, I believe it, and that settles it. Di ba? Ganyan lang kasimple ang pananampalataya na gusto ng Panginoon sa atin. Dahil sinabi niya, maniwala ka. At pag naniwala ka, okay na yun. Tapos na. That's it. Diba? Hindi na kailangan gawing komplikado ang pananampalataya. So kapag nagbabasa ka ng Biblia, may sinabi ang Diyos, paniwalaan mo ito, then sapat na, tapos na. Diba? Ganun lang kasimple. Minsan talagang ginagawa pa nating komplikado. Totoo kaya na sinabi ito ng Diyos? Totoo kaya mangyayari ito? Diba? Minsan ay nagdududa tayo dahil sa hindi po natin paniniwala. Well, ang gusto ng Diyos, maniwala ka lang at gagawin po niya ang kanyang gusto para sa iyo. Okay? Dahil sabi ito, faith that is more than religious ceremony and beliefs. Itong gusto ng Panginoon na pananampalataya na higit pa doon sa ating pong mga paniniwala, sa mga ceremonial, religious ceremony po na mayroon tayo. Higit pa doon, yun ang pananampalataya na gusto ng Diyos sa atin. Kasi ganito yan, bilang Kristiyano, bilang tao, minsan iniisip po natin na makadiyos na tayo kapag tayo po ay nagpupunta sa church, nagsasamba sa Panginoon, nananalangin, makadiyos na tayo. Pero hindi lamang sapat iyon. Ang gusto ng Panginoon, maniwala ka talaga ng totoo sa Kanya. Di ba? Maniwala, anong silbi na ikaw ay pumunta sa church pero wala ka namang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. And take note, iba pa yung naniniwala ka lamang sa Diyos, iba yung talagang nagtitiwala ka sa Kanya. Di ba? Kaya kay narito dahil naniniwala at nagtitiwala ka sa Panginoon. Okay? So, tuloy tayo. Sabi na, faith that is not owed by titles and or offices. Ito yung pananampalataya na gusto natin makita. Gusto ng Panginoon makita sa atin, mga kapatid. Yung pananampalataya na hindi po namamangha sa mga title na mayroon ang isang tao o kaya sa kanilang mga posisyon na mayroon sila. Kasi minsan, mangha-mangha tayo, ang galing ng taong ito. Talagang pag sinabi niya, nagaganap at nangyayari. Di ba? Mga kapatid, ang pananampalataya, hindi lamang
sa kanila na mayroon pong mga mayroon pong mga title sa buhay Kristiyano, ano po? Maging sa maliliit na bata, ang simpleng pananampalataya ay napakalaking bagay na para sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, magkaroon lang tayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Ano po? Sabi ng Panginoon ay magagawa ho natin na papalipat ang bundok. Mantakin mo, ano po? So ibig sabihin, little faith is enough to God. No, yung maliit na pananampalataya, sapat na iyon sa Panginoon. As long as your faith is true. Ano po? Basta totoo ang iyong pananampalataya. Anong silbi noong malaking pananampalataya kung ito naman ay hindi naman totoo? Di ba? Kaya ang gusto ng Diyos talaga, simpleng pananampalataya lang. Maniwala ka lang sa Kanya. Ano po? Sa Kanya mga sinabi, iyan sapat na ho sa Panginoon. Okay? Then another one, faith that places no limits on the power and love of God. Yan ang gusto ng Panginoon na pananampalataya sa atin. Ano po? Yung pananampalataya na naglalagay po sa atin, na nagsasabi sa atin, ano po, na sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Kayang gawin lahat ng Diyos. Sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay nagmamahal sa lahat. Kahit pa sa Kanya na pinakamakasalanan sa lahat. Kaya sa Diyos wala hong talamak na makasalanan. Wala hong maliit lang ang kasalanan. Lahat ay pantay-pantay. At kayang mahalin ng Diyos kahit pa ang pinakamasamang tao sa mundong ito. Bakit? Kasi nga walang limit ang Kanyang pag-ibig sa kaninuman. Walang limit ang Kanyang kapangyarihan sa sinuman. Kaya ang Diyos ay kaya niyang gawin. Yan ang gusto ng Panginoon na makita sa atin na pananampalataya, na hindi po nalilimitahan yung ating pong pagtitiwala o paniniwala sa ating pong Panginoon. Okay? So ganyan ho, pinapakita ng Biblia ang klase ng pananampalataya na gusto ng Diyos na mayroon po tayo. Okay? Sa pangalawa, what kind of faith na gusto na makita ng Diyos sa atin? Ito po, faith that rises to all the challenges of life. Okay? Yung pananampalataya daw po na kayang humarap sa lahat ng challenges. Anong Tagalog ng challenges? Sa lahat ng hamon sa buhay. Okay? Iyon ang gusto ng Panginoon ng pananampalataya. Kasi nga, may pananampalataya ka nga, pero pag kunting ihip lang ng hangin, bagsak ka naman. Naniniwala ka nga sa Diyos, pero laki naman ang problema mo. Di ba? Yung talagang pananampalataya na kayang-kayang humarap kahit po sa mga hamon ng buhay. Di ba? Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa po sa atin. Amen ba yun? Ang Diyos ay mapagmahal ho sa atin. He always gives us the favor. Di ba? So, sino sa inyo nag-alala nung bagyo na ito na dumaan? Hindi ba kayo nag-alala? Sa bagay, kung wala naman tayong pinag-aalala, hindi talaga tayo mag-aalala. Alam niyo po, ako'y nag-alala din. Nag-alala din ako. Alam mo yung bakit? Kasi mayroon na kasi akong event na gagawin. Ano po, ito po yung kasal ng aking pong anak, Saturday. At sobrang busy po namin. Ano po, at napakalayo ng aming panggagalingan mula ho sa Trece Martires. Tapos pupunta kami ng Las Piñas. Tapos yung aming pong lakad supposed to be ay nasa kasagsagan po ng bagyo. Kaya talaga nakamonitor ako, Panginoon, paano ba ito? Kung kailan mayroong event na magaganap at mangyayari, ano po, ay saka naman dumating yung bagyo na ito. Yan, talagang sinusubok ng Panginoon yung pananampalataya. Pero wala tayong ginawa, kundi sabi nga, marami naman tayong nananalangin. Ano po, lahat naman talaga tayong nananalangin. Mantakay mo, tinitinan ko po sa yung sa pag-asa, ano po. Nakita ko po yung ng bagyo, di ba, yung kanyang tinatakbo. Kung straight po yun, tamaan talaga ang Metro Manila. Pero pag unang landfall po niya, bumabaho siya ng konti para umiwas sa Maynila. Ano po? Bakit? Kasi God gives favor sa atin. Kasi nga, sabi ko, Panginoon, may event po kami, paano kaya ito? Baka mahirapan. Ang aking pinag-aalala ay, kung halimbawa talagang manatili yung malakas na bagyo sa Metro Manila, makakarating kami, kaya naman namin pwede naman kami tumahak sa bagyo. Ang problema, paano kung yung mga
dadaanan. Halimbawa, magkaroon ng baha o kaya naman maputol yung mga kahoy, mawalan ng kuryente. Paano yung event? Di ba? Talagang nag-aalala rin po ako. Pero panalangin po sa Panginoon. Ano po, nanalangin po sa Panginoon at nakakatuwa sapagkat nakita po natin po na parang nalusaw yung bagyo. Ano po? Nawala ho siya. Although sa ibang bahagi ay medyo malakas pa siya, pero pagdating sa Metro Manila, umulan man, pero konti lang. Konti lang. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon dahil lahat ng mga inaasahan during the time noong event na kahapon ay talagang lahat na inaasahan ay naging maayos naman. Ano po? So it's all because of our prayer. It's all because of the faith that we have. Ano po? Na kung saan tayo po ay naniwala sa Diyos dahil sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iiwanan. So gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi para ho sa bawat isa po sa atin. So yun ang gusto ng Panginoon sa atin na pananampalataya, faith that rises to all the challenges of life. Okay? Then sabi pa rito, faith is built on the conviction that God can do anything. Naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Yan. Yun ang pananampalataya na gusto ng Diyos sa atin. Yung naniniwala tayo mismo na kahit ang isang maliit na bagay o malaking bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos para sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na porque walang ginawa ang Diyos, halimbawa sa atin, sa ating pong paniniwala at pananampalataya sa Kanya, ay hindi na tayo maniniwala sa Diyos. Ang lagi nating tandaan na ang kalooban ng Diyos, lagi ang gusto niya na mangyari ho sa ating pong buhay. Pero dapat lang, ang gusto ng Panginoon, talagang maniwala tayo sa Kanya, may nangyari man o wala. Ano po, maniwala pa rin talaga tayo sa Kanya. Sapagkat sabi ng Bible, ang pananampalataya, ano po, ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. And it is impossible to please God without faith. Okay? Mamaya titingnan po natin. So ito po yun, ano po, kung ating pong titingnan ng mga halimbawa sa Biblia ng mga taong naniwala ho talaga sa Diyos, ano po, na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, ito po ang mga halimbawa o example, ano po, sa Biblia. Maging sa Old Testament pa lamang, nakita ho natin na ang umiiral sa buhay po ng mga mananampalataya noon ay wala iba kundi yung kanilang pananampalataya. Kaya nga sa Biblia, mayroon pong listahan ng mga tinatawag nating heroes of faith. Ano po, bayani ng pananampalataya. Bakit? Kasi sila yung mga tao na nagpamalas ng kanilang pananampalataya kahit noong lumang tipan pa. Kahit hindi pa nila gaanong nakita at naranasan ho ang Diyos. Halimbawa, si Abel. Okay, tingnan po natin. Faith, sabi ito, made Abel worship God. Hebrews chapter 11, verse 4. Ito po yung talata natin pong mababasa. Ano po? And take note, sabi ito, by faith. Sabihin po natin, by faith. Yan. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. God commending him by accepting his gifts, and through his faith, sabihin po natin, through his faith, though he died, he still speaks. So ano ho ang umiral, ang nakikita ho natin dito sa ginawa ho ni Abel? Yun ho ay ang kanyang pananampalataya. Ano po? Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay nakapaghandog sa Diyos ng handog na naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanyang pananampalataya ito ay hanggang ngayon ay pinag-uusapan ho natin. Kaya mga kapatid, yung pananampalatayang iyon, naniniwala ba kayo, yun ho ay bunga ng banal na Espiritu sa kanya pong buhay. Di ba? Kaya mga kapatid, napaka-importante ng pananampalatayang iyon na mayroon po si Abel. Hindi po lahat. Kasi nga si Cain, kung ating pong titingnan, ano po, ang kanyang kapatid, naghandog din naman sa Diyos, but hindi katulad ng paghahandog ni Abel na nakabatay ho sa pananampalataya niya. Di ba? So, ito'y paniniwala sa Diyos. Pwede kasi ang tao, pwede kasi maghandog sa Diyos. Ano po? Anytime, kahit ano, pwede natin ihandog sa Panginoon. But yung gusto ng Diyos na handog na talagang para sa Kanya ay yung handog na may pananampalataya na katulad ho ni Abel. Okay? So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Sa ating paghahandog sa Panginoon, ay dapat yung paghahandog natin na mayroong pananampalataya at paniniwala talaga sa Diyos.
Pwede tayong mag-offer ng sacrifices sa Panginoon. Pwede tayong mag-offer ng mga awitin sa Panginoon. Pero ang tanong, yung mga awit ba nating ito ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos? Pwede ho umawit ang lahat eh. Pero ang tanong, nagiging katanggap-tanggap ba sa Diyos? Tanda natin mga kapatid, ang offering na, yung worship offering natin sa Panginoon, ay nagiging katanggap-tanggap lamang ito kapag ito'y ginawa natin na mayroon pong pagniniwala at pagtitiwala ho sa Diyos. Di ba? We can offer everything to God. Pero kung wala hong faith, ay hindi po yung magiging katanggap-tanggap ho sa Diyos. Katulad ni Abel, ano po? Kung saan si Abel at saka si Cain, pareho sila naghandog sa Diyos, pero ang kinalugdan ng Diyos, tinanggap ng Panginoon, ay ang offering ni Abel dahil si Abel ay nag-offer by faith. Okay? Sa magitan ng kanyang pananampalataya. So another one is Enoch. Kilala niyo ba si Enoch? Yan, sabi to, faith made Enoch walk with God. Ang pananampalataya ni Enoch siyang naging dahilan kung bakit siya mismo ay nakalakad ho kasama ng Diyos. Di ba? Pwede naman tayong lumakad lahat eh. Pwede naman tayong lumakad, mamuhay, na makadiyos. Pero ang tanong, namumuhay ba tayo, lumalakad ba tayo kasama ng Diyos na katulad ni Enoch? Yun ang tanong eh. Kasi pwede naman tayo maging religious person, pero hindi naman tayo talaga sinasamahan ng Diyos o hindi natin kasama ang Diyos. Di ba? Kaya importante pa rin po yung katulad po ng buhay po ni Enoch. Sabi nga, kung ating pong babasahin, verse 5 ng Hebrews chapter 11, sabi doon, by faith, sabihin ulit natin, by faith. Yan, by faith, Enoch was taken up so that he should not see death. He was not found because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. Diba? Bago siya kinuha ng Diyos. Okay, hindi na siya nakita kasi kinuha na siya ng Diyos si Enoch. Ano pa? Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Walang sinabi sa Bible na namatay siya. Pero sabi niya, bigla na lang siya nawala. Dahil kinuha na ho siya ng Diyos. Anong dahilan? Bago siya kinuha ng Panginoon, sabi doon, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kinuha siya ng Panginoon at hindi na siya nakita pa. Okay? So, bakit? Kasi si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. Gusto niyo bang ma-rapture? Kinakailangan lumakad kasama ang Diyos. Pwede tayong lumakad nag-isa lang. Pwede tayong lumakad na nandyan ang Diyos. Pero ang tanong, nabubuhay pa tayo, lumalakad ba tayo na kasama ang Diyos? Di ba? Kaya importante po sa ating buhay yan. So, yun o, ang dahilan kung bakit si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos, dahil sa kanyang pananampalataya. Minsan kasi tayo bilang tao, to see is to believe. Naniniwala lang tayo kapag mayroon tayo nakikita. Pero pag wala, hindi tayo lumalakad kasama ng Diyos. Okay? Another one is Noah. Kilala niyo pa si Noah? Hindi ba kayo namamangha sa pananampalataya na mayroon ho si Noah? Sabi to, Noah made by faith, ano po? Noah made an ark. Faith made Noah work for God. Ano po, gumawa siya ng arko na napakalaki. It's all because of his faith. Hindi ba niyo, kung inyong pag-isipan ng mabuti, ano po, yung pananampalataya na mayroon po si Noah, ay talagang mamamangha kayo. Bakit po? Ang sabi ng Diyos, gumawa siya ng arko, ano po? O basahin muna natin, ano po? Sabi rito, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. But this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Ano sinasabi rito? Sa pamagitan ng pananampalataya, ulit ano po, na si Noah ay gumawa ho ng arko dahil sinabihan po siya ng Diyos. At ito hong nakakamangha ho kay Noah. Mantakin mo ang sabihan ka ng Diyos, uulan at babaha sa mundo. Samantalang sa panahong yon, ay kailanman hindi pa nakaranas sila ng ulan.
mula sa Genesis chapter 1 hanggang sa Genesis chapter 6, ano po, yan ay 2,000 years na lumipas, ano po, ni patak ng ulan ay hindi naganap at nangyari sa panahong iyon. Wala ho silang alam tungkol ho sa ulan. Ang alam lang nila, ang tubig ay galing ho sa lupa. Yan, galing ho sa dagat, galing sa ilog, at ang dumidilig ho sa mga halaman ay sa pamamagitan ng mga hamog. Pero yung tubig na galing sa langit at papatak sa lupa, hindi nila alam yon. Kaya first time po na naganap yon, yung pag-ulan na yon, sa panahon po ni Noah. Yung sabihan ka ng Diyos, ako'y magpapadala ng ulan at baha sa mundong ito, yun ho ay hindi ho madaling paniwalaan. Bakit? Sapagkat hindi pa nila nakita at naranasan yon. Pero si Noah, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ay naniwala siya na talagang totoong papatak ang ulan. Ano po? Magpapadala ang Diyos ng ulan. So yun ho ang nagbigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos, yung paniniwala ni Noah. Okay? At pinatunayan ni Noah ang kanyang pananiwala nung sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arko. Ano? Yung barko. Gumawa ka ng barko na magliligtas sa inyo pong pamilya. Okay? Anong ginawa ni Noah? Gumawa ho siya ng barko. Pero, dahil siya naniniwala ho sa Diyos, ano po? Kaya siya gumawa dahil siya naniniwala sa Diyos. At itong nakakamangha, dahil yung barko na kanyang ginawa, supposed to be dapat sa dagat niya gagawin. O kaya sa tabi ng dagat. Pero saan niya ginawa? Sa bundok. Kaya talagang nakakamangha, ano po? Bakit ho sa bundok niya ginawa? Napakalaking problema actually ni Noah sa kanyang pinaggagawa. Ano po? Napakalaking problema niya. Matakin mo, napakalaking barko yan. Napakalaking barko. Paano niya ito dadalhin doon sa karagatan kung sakali? Di ba? Hindi ho madali yun. Pero naniwala ho siya sa Diyos. Ikaw ba nang pagawin ng barko tapos sa gitna ng kabundukan mo gagawin? Di ba? Hindi ka ba sasabihan ng mga taong siraulo ka? O, di ba? Pero ito'y hindi ho pinansin ni Noah. Ginawa niya dahil siya naniniwala sa sinabi ng Diyos. Ganun lang kasimpleng pananampalataya ang gusto ng Diyos sa atin. Na kahit siya po'y pinersecute ng mga tao at pinagtawanan ng maraming tao dahil siya po'y parabagang nahihibang sa kanyang pinaggagawa, pero hindi siya natinag, tuloy pa rin ang kanyang paggawa ng arko na yon hanggang sa dumating yung takdang panahon ng paggunaw ng Diyos sa mundong ito. Kaya ang pananampalataya ni Noah ang siyang naging dahilan kung bakit ginawa ni Noah ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Okay? Si Abraham. Kilala niyo si Abraham? Sabi daw, faith made Abraham obey God. Hebrews chapter 11 verse 8, sabi daw, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Yan. Kilala niyo si Abraham? Sabi doon, si Abraham sinabihan mo ng Diyos. Mula sa bansang Ur, ang kanyang kinalalagyan noon, nandun ang kanyang mga kamag-anakan. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, umalis ka sa lugar na ito, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Saan yon? Sa lupang Kanaan. Sa lupang Kanaan na pupuntahan mo, wala hong address. Wala hong address yon. Pero si Abraham ay pumunta, lumakad dahil naniwala ho siya sa Diyos. And take note, yung ginawa ho ni Abraham, lumakad siya dahil sa kanyang pananampalataya. Mantakin mo, ikaw ba nang papuntahin sa isang lugar na hindi mo alam yung address? Walang Waze, walang Google Map. O di ba? Pupunta ka ba? Paano ka makakarating ho doon? Pero si Abraham, naniwala lamang sa sinabi ng Diyos, kaya lumakad po siya at naghihintay lagi sa instruction ng Diyos para sa kanya. Lumakad siya dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos sa atin. Na kahit po sa gitna ho ng mga problema at pagsubok sa buhay, na kahit minsan hindi natin alam kung ano mangyayari, ano magaganap, at saan tayo patutungo, basta tayo naniniwala sa Diyos, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ano po? Na tayo po'y maniwala
manampalataya ho sa Kanya, gawin natin ang pinagagawa niya sa atin. Yan. Kaya nga ho, kung mayroong pinagagawa ang Diyos sa buhay mo, gawin mo. Gawin mo. Pero huwag kang magtangka na gumawa ng anumang bagay na hindi naman sinabi sa iyo ng Diyos. So anong dapat natin gawin? Manalangin at manalangin. Halimbawa, may plano ka mag-abroad, pumunta sa ibang bansa. Huwag ka pumunta doon kung wala namang sinabi sa iyo ang Diyos na mag-abroad ka. Dahil baka pagdating doon, mapugutan ka lang ng ulo. O kaya pagdating doon ay masirahan ka lang ng ulo. Pagdating doon ay maghirap ka lang sa buhay. Kaya dapat pagpunta natin doon, kung halimbawa, ay maging blessing po tayo at ma-bless po tayo dahil sa kasama natin ang ating pong Panginoon. Pero lahat ng iyon ay dinadaan sa panalangin. Pag sinabi ng Diyos, go, then go. Pero pag sinabi ng Diyos, huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Di ba? Kaya dapat naniniwala ho talaga tayo sa Panginoon. Sumampalataya talaga tayo at magtiwala sa ating pong Panginoon. Okay? So, sabi ito, faith has sustained many in tough times. So nakita po natin mga bayani ng pananampalataya o listahan ng bayani ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11, mga kapatid, na kung saan ang mga taong ito sa lumang tipan ay talagang napagtagumpayan nila ang lahat ng hamon sa buhay dahil sa kanilahong pananampalataya. Kaya ganun din po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, ng ating Panginoon, ay malagpasan natin, mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon sa ating buhay dahil tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa ating pong Panginoon. Walang susuko. Kailangan laging naniniwala ho sa Diyos. Amen ba yun? Laging maniwala at manampalataya sa Panginoon. So marami pong mga mananampalataya na talagang nagtagumpay sa buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi pa rito, faith removes all limits on God's ability to provide. Kung iniisip po, inaakala mo na talagang hindi kayang mangyari, hindi posibleng mangyari, lagi mong tandaan na sa Diyos ay walang imposible. He can provide everything that you need in life. Okay? He can do all things through Christ who gives you strength. Di ba? Kayang gawin ng Diyos yan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Basta maniwala at manampalataya lamang po tayo. Okay? So, iyon ho ang gusto ng Diyos sa pananampalataya na mayroon tayo. Pananampalataya na kayang lumagpas doon sa hamon po ng buhay. Okay? Sabi pa rito, faith claims the resources of God in every crisis. Ano pa? So kung mayroong mga crisis sa buhay, mga kahirapan ng buhay, so maniwala ka lang sa Panginoon, kayang-kayang isupply ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Walang imposible sa Panginoon. So mga kapatid, yung mga heroic faith, yung mga pananampalataya ng mga heroes of faith doon sa Old Testament na nakasulat sa aklat po ng Hebrews chapter 11, yung faith na yon is the fruit of the Spirit. Okay, take note ha, fruit of the Spirit po yan. Kaya nga ho, maraming klase ng pananampalataya, but the fruit of the Spirit, ito yung pananampalataya na gusto ng Diyos na makita din po sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito galing sa atin, hindi lamang dahil tayo naniniwala, nananampalataya, but because the Holy Spirit who is within us, siya po yung nagpo-produce ng faith na yan para tayo po ay makalakad, para tayo po ay makagawa, para magawa ho natin ang gusto at ibig ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya nga sa Mark chapter 9 verse 23, sabi doon, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Diba? Kung kaya mo, lahat ng bagay ay posible sa Kanya na mga naniniwala. Naniniwala ba kayo doon? All things are possible with God. Wala hong imposible sa Panginoon. So gawin mo lang ang gusto ng Diyos na pinapagawa sa iyo. Walang imposible sa Panginoon. Diba, minsan pag hindi ho tayo kasi humakbang sa isang bagay, hindi rin po mangyayari. Kapag pairalin po natin ay takot, pangamba, pag-aalala, kaduwagan. Pag pinairal po natin yan, wala hong mangyayari sa ating pong buhay.
Pero kapag pinairal natin yung pananampalataya, gagawin mo ang isang bagay dahil gusto mong may mangyari sa buhay mo ayon sa sinasabi ng Panginoon, then ang Diyos naman, pag ginawa mo yon, ay gagawin din ng Diyos ang kanyang parte o bahagi sa ating pong buhay. Okay? So, pangatlo sa ating pag-aaral, anong klaseng pananampalataya ang gusto ng Diyos na mayroon po tayo? Faith that proves the believer's life is different. Okay, meron ba? Ayaw eh. Faith that proves the believer's life are different. Ay, na lumipat ano? Di sa akin, lumipat na eh. Faith that proves that the believer's life is different. Okay? Sabi nga sa James chapter 2 verse 18. Okay? Sa Tagalog po 'yon, ano po? Ang gusto ng Panginoon na pananampalataya na dapat meron tayo, yung pananampalataya na nagpapatunay na kakaiba ang buhay ng isang Kristiyano. Okay? Kakaiba. Sabihin po natin sa ating katabi, kakaiba ka ba? Yan, naiiba ka ba? Kakaiba ka ba? Di ba? Yan, kakaiba ka ba? Or katulad ka lang din ng iba? Katulad ka lang din ng mga tao sa mundo? Hindi. Dapat, kung ikaw ay totoong mananampalataya, kakaiba ka. Yun ho ang sinasabi po ng Diyos na mayroon pong tunay na pananampalataya. Okay? James chapter 2 verse 18, but some will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Yan, sabi po ni Santiago, ikaw ba ay naniniwala na nananampalataya? Okay, sabi ito, you have faith and I have works. Ano po? Kasi nga ang usapin ay mayroon po mga tao na naniniwala na sila po ay nananampalataya. Kinakailangan nilang, para sila ay magkaroon ng kaligtasan, ay kinakailangan kasama ng gawa. Okay, samahan pa ng gawa. Kaya nga, faith plus works equals salvation. Pero hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo po ay maniwala kung gusto natin maligtas. As a fruit of our faith, ano po, kinakailangan natin gumawa. Okay? Kaya sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa. Papakita po naman sa iyo ang aking pananampalataya na mayroon pong kalakip na gawa. Okay? So, sabi nga, faith in the deepest and broadest sense. So, ito po dapat natin maunawaan at maintindihan mga kapatid na ang pananampalataya na dapat po natin maunawaan yung mas malalim pa at mas malawak pa. Kanina sinabi natin na yung ano lang, mga simpleng pananampalataya yun ang kinalulugdan ng Diyos. Pero dapat din natin intindihin na mayroon pong mas malalim pa na pag-unawa at pag-intindi o malawak na pag-intindi patungkol ho sa pananampalataya. Bakit? Kasi nga maraming klase ng pananampalataya. Okay? Sabi ito, faith can be translated as fidelity or faithfulness. Ano po? Pag sinabing faith, ito'y katulad po ng katapatan. Katapatan, ano po? Faithfulness came from the root word faith. Tama, di ba? Ang salitang faithfulness, galing po ito sa salitang faith. Ang root word po ito ay faith. Hindi ka pwede maging faithful unless you have faith. Kaya nga sa iba't ibang translation ng Bible, ano po, yung iba ang ginamit po for the fruit of the Spirit is faith. Sa iba naman, the fruit of the Spirit is faithfulness. Ano po? Kaya nga ho, gusto mo maging tapat talaga, kinakailangan mayroon ka munang pananampalataya. Kaya sabi to, if you have faith, then you are to be faithful too. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya, kung mayroon kang pananampalataya, dapat ay tapat ka rin. Tapat ka rin. Di ba? Kayo ba'y may pananampalataya? Tapat ba kayo? Yan. Kinakailangan kung may pananampalataya, kinakailangan tapat ka rin. Yan. Hindi ho, tumatapat lang ha. Tapat ka talaga, hindi lang tumatapat. Ano naman tumatapat? Tumatapat kung saan may blessing, doon siya tatapat. Baka sakaling maambunan. Yan. Hindi ho ganon. Ano po? Well, sabi rito, faith produces visible evidence. Ano po? At yung evidence na ito ay walang iba kundi yung faithfulness. Di ba?
yung pananampalataya natin, ito ay nagbubunga ng katibayan. Ano po? At yun ho ay walang iba kundi yung katapatan. Kaya if you have faith, then you are to be faithful at the same time. Hindi po pwedeng may faith ka, tapos hindi ka faithful. Hindi ka tapat. Di ba? Kaya kapag may faith ka, tapat ka rin. So sa kanino ba tayo maging tapat? Ito, una, faithful to Christ. Kayo ba ay tapat kay Kristo? Hindi nga. Hindi ba sa ganyan-ganyan lang? Ano pa? Tapat ba tayo kay Kristo? Yung iba hindi eh. Si Kristo'y tapat ho sa atin. Pero tayo kaya, tapat kaya sa Kanya? Di ba? Mahirap. Mahirap pag-umin, di ba? Mahirap umimin. Bakit? Kasi there are times sa ating pong buhay na hindi naman talaga tayo nagiging totoo o nagiging tapat sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Minsan mayroon tayong nagagawang kamalian sa Panginoon. Ang Diyos tapat ho sa atin. He gave His life for us. Pero ang tanong, tayo ba nagbigay ng ating buhay sa Kanya bilang pagpapakita ng ating katapatan talaga sa Kanya? Di ba? Sa lahat ba ng oras at panahon, tapat ba tayo sa Panginoon? Na kahit ho walang nakakita ho sa atin, tapat pa rin tayo sa ating Panginoon. Di ba? Mahirap pong umimin po dyan. Sapagkat tayong lahat ay guilty po dyan. We cannot, hindi natin magawa 100% or 24 hours. Ano po? Hindi natin magawa minsan ang talagang fully faithful sa ating pong Panginoong Hesukristo. Okay? So, well, anyway, yamang gayon, wala tayong magagawa. Dahil tayo po ay makasalanan talaga. Pero salamat sa Diyos sa Kanyang biyaya at grasya. Kung hindi po, kung wala ho ang grasya ng Panginoon, tapos na ho tayo. Tipok na ho tayo. Ano po? Dahil sa hindi natin pagiging tapat. Di ba sa ating po halimbawa, sa ating po mga mahal sa buhay, mag-asawa, kapag ang isang lalaki ay hindi naging tapat sa kanyang asawa o sa kanyang girlfriend, anong ginagawa? Agulo, di ba? Away, o kaya naman hiwalay. Paano pa kaya kung sa Diyos? Di ba? Kapag hindi ka naging tapat sa Panginoon, pwede ho kang i-divorce ni Lord. I-divorce talaga, ha? Pwede kang hiwalay sa Panginoon. Pero ayaw ng Diyos kasi ang ginagawa ng Panginoon, mahal niya tayo, ano po, kaya pinapairal niya yung kanyang biyaya at grasya sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, mapalad ho tayo sapagkat minahal tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay talagang malupit sa atin, wala na tayo, tipok na tayo, tapos na tayo. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal sa atin, sa kabila ng ating hindi pagiging tapat sa Kanya, siya ay nananatiling tapat sa bawat isa po sa atin. Yung tulugan mo nga lang siya eh. Di ba? Yung tulugan mo lang siya, habang ikaw ay nakikinig ng kanya mga salita tapos natutulog ka, hindi ka tapat sa Kanya. Di ba? Paano kung sinabi ng Panginoon, dinagukan ka ng Panginoon, huwag ka nang gumising, tuloy mo na. Ituloy mo na. Okay, well mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo po yung maging tapat talaga sa Kanya. Then another one, faithful to His word. Ito pa, ano pa? Kung ikaw ay may pananampalataya, dapat may katapatan ka rin. Sa nino ka dapat maging tapat? Dapat tapat ka sa salita ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, unang-una, ang salita ng Diyos ay dapat binabasa mo. Dahil salita ng Diyos yan eh. Kayo ba ay faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Mahirap umimin eh. Dahil hindi nga ho tayo lahat. Guilty rin tayo minsan. Ano po? Hindi lagi tayo consistent sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Kahit nga sa cellphone lang, hindi natin nababasa minsan. Lalo na kung itong Biblia talaga ating bubuksan. Kaya nga ang dapat, kung Kristiyano ka talaga, dapat may sarili kang Bible. At yung Bible na yan ay binabasa mo talaga. Sino sa inyo wala mga Bible dito? Taas ang kamay. Yung Bible talaga, hindi yung hindi sa cellphone na, yung talagang Bible na hard copy. Sino sa inyo wala? Bibigyan ko. Wala ka? O bibigyan kita mamaya. Saan? Bibigyan ka pala ni Carmelita. Ikaw na magbigay ha? Mayroon pa doon, di ba? O bigyan mo si pala hindi nagbabasa ng Bible to. Wala, hindi pala binibigyan eh. Hindi mga kapatid, importante sa atin yung Bible. Actually, yung Bible mayroon tayo dyan ay
Old and New Testament lang, pero English-Tagalog siya. Gusto mo yan? O, matututo ka naman Tagalog, matututo ka pa mag-English. Di ba? Pero gusto niyo ba Old and New Testament? Yan, mayroon tayong pwede tayong kumuha ng Bible actually. May bayad nga lang siya, 50 pesos, pero may sasagutan ka. Ano po, sa Project Philip, sa Bible League. Ano po, sa Bible League, pwede tayong kumuha ng Bible doon, Old and New Testament. Ano po, may bayad nga lang siya 50 pesos bawat isa. Ngayon. Pero, may sasagutan ka muna. Pag nasagutan mo, ibabalik mo, tapos papalit mo ng Bible. Kaya gano'n, di ba? Okay po yan. Mga kapatid, dapat faithful tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos yan eh. At isa pa, hindi lamang sa pagbabasa, kundi faithful din tayo sa pagtupad o pagsunod sa salita ng Diyos. May binasa nga tayo, wala naman tayong ginawa. Hindi naman natin sinunod ang salita ng Diyos. Wala rin selby. Ano ba? Wala rin kwenta. Kaya napakahalaga o napaka-importante sa atin ang talagang maging faithful sa kanyang mga salita. Then another one. Okay, tuloy tayo. Sabi ito, faithful to His work in the local church. Okay, tatanong ko lang sa inyo, sino sa inyo dito ang walang trabaho sa simbahan? Wala pang ginagawa. Walang ministry in other words. Ano pa? Sino sa inyo walang ministry dito? Ang iba hindi nila alam kung may ministry ba sila. Wala. Di ba? Bisa na, kayo may mga ministry ba kayo? Di ba? Pero alam mo, napaka-importante na tayo po ay mayroon pong ministry sa simbahan po na kinabibilangan po natin. Pag wala tayong ministry sa simbahan, ay wala tayong ginagawa para ho sa Panginoon. Kaya ho tayo ay mayroon pong gift and talents. Binigyan tayo ng talents and gifts ng Panginoon upang magamit sa ministeryo. Kaya dapat, kung ano po yung kakayanan natin, ay gamitin natin, ipagamit natin sa ministeryo ng Panginoon. Kaya nga sa local church na kinabibilangan natin, dapat mayroon kang ginagawa. Kung wala kang ginagawa, mapubutas lang yung upuan na inuupuan mo. Kinakalamit trumabaho ka. Dapat gumawa ka talaga. Ano po? Pag sinabing gumawa, ang daming-dami pong ministry sa church. Ang dami-daming ministeryo sa simbahan. Kinakailangan maging isa ka doon sa gumagawa at trumatrabaho. Kung mayroong kang talent sa pagluluto, mag-volunteer ka para maghugas ng pinggan. Magluluto wala. Yan, kung ikaw ay may talent na makihalubilo sa tao, mag-volunteer ka para maging usher. Di ba? Kung ikaw ay may talent para sa paglilinis, malinis ka sa bahay nyo, linisin mo ang buong simbahan. Di ba? Talent din yun eh. Hindi kasi lahat ay marunong maglinis. Mayroon iba, linis dito, doon makalat, di ba? Marumi dito sa kabila naman malinis. Hindi maayos ang paglilinis. Pero mayroon mga tao talaga na masinop kapag naglinis. Talent yun eh. Di ba? Mayroon mga taong ganon. Naalala ko na ako'y maliit pa, pag nagwalis, hindi naman lahat ay nakukuha. Ang tawag sa amin ay harangkataw. Ba't harangkataw ka magwalis. Di ba? Ibig sabihin, pag minalis mo yung mga dahon, hindi naman lahat ay nadadala. Naiwanan po yung iba. Mayroon mga ganon. Hindi katulad nung may talent talaga, pag nagwalis siya, malinis lahat ng dinadaanan. Hindi niya iiwanan yung iba. Talagang uubusin niya lahat yung. Yan ang talent. Di ba? Sana ganon tayo. Di ba kung may talent kang ganon, hindi gawin mo. Ipakita mo, gawin mo para po sa simbahan. So mga kapatid, pag mayroon kang ministeryo, anong dapat mong gawin? Kinakailangan maging tapat ka doon sa trabaho na meron ka sa loob po ng simbahan. Huwag mong pababayaan ang trabaho mo. Di ba? Kasi iyon ay binigay sa iyo ng Diyos. Ano pa? Sabi ito, faithful in the use of talents and gifts. Kinakailangan maging tapat ka sa paggamit ng iyong talento at ng iyong kaloob. Alam nyo ba ang mga talento nyo? At alam nyo ba ang mga kaloob sa inyo? Well, kinakailangan ma-discover po natin iyon sa ating pong buhay. Kung mayroon tayong talent, ipagamit natin sa Panginoon. Kung mayroon tayong gifts, ipagamit natin ito sa Panginoon. Ano kaibahan ng talents at saka gifts? Ang talent, ito po ay inborn. Ibig sabihin, mayroon ka na nito, simulan ikaw ay pinanganak. Ano po?
At lumilitaw ito habang ikaw ay lumalaki. Ngayon, pag ikaw ay may talent, pwede mo itong gamitin sa mundo, pwede mo itong gamitin sa Diyos. So, ipagamit mo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. Mas maganda ipagamit mo ito sa Panginoon. Pero pwede mo nito gamitin sa mundo. Pero yung gifts, iba po yon. Yun ho ay natanggap mo lang nung tinanggap mo si Kristo Jesus sa iyong buhay. Nung nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Dumating lang ito sa iyo nung ikaw ay na-born again. Yung gifts na yon. Kaya sabi ng Biblia, ang bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng kaloob o gifts, ano pa? Kaya lahat tayo ay mayroong gifts kapag narito sa atin ang banal na Espiritu. Kaya take note hindi lamang works o hindi lamang fruits of the Holy Spirit mayroon tayo. Mayroon tayong gifts of the Holy Spirit. Di ba? Kaya yung gift na yon ay kaya binigay sa atin ng Diyos para magamit natin sa ministeryo. Kaya maging faithful tayo sa paggamit ng mga gifts na mayroon ho tayo. So ang tanong natin ngayon, ano na ang gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Minsan hindi natin natutuklasan dahil hindi nga natin tinutuklas. Hindi natin inaalam. So kaya nga ang suggestion para matuklasan mo ang iyong talents at saka gifts, mag-involve ka sa lahat ng ministeryo. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Hindi. Kung saan ka masaya, sabi doon, maring iyan ang gift mo. Maring iyan ang talent mo. Yan. At kung saan ka epektibo, maring yan ang gift mo. Di ba? Kaya dapat ma-involve ka talaga. Pero pag wala kang ginawa, lagi ka lang nakaupo dyan, hindi ka man sumubok na magministeryo, hindi mo matutuklasan yon. Hindi mo malalaman kung ano talaga yung kaloob mo. At kapag natuklasan mo, sabi ito, kinahal maging faithful ka doon sa talents and gifts na meron ka. Minsan naman, yung talent mo, minsan mayroon ka na simulan ipinanganak, minsan naman yung talent na yon, yun na rin ang nagiging gifts para ho sa'yo. Lalong na-i-enhance po siya. Di ba? Lalo pag pinagamit mo sa Panginoon. Kaya, there are times na yung talent mo, ay yun ang nagiging gift mo. Mayroon naman din minsan na yung talent mo, ay iba pa yung gift mo. Di ba? Meron ka na pwede mangyari. Tulad sa akin, hindi naman ako tagapagturo nung ako'y maliit pa. Ano po? Pero yun na ho ang binigay sa akin ng Diyos. Nung nakakilala ko sa Kanya, nagkaroon po ako ng gift na teaching. Yan, na pagtuturo. Ano po? Kaya nga ako'y ginawa ng Diyos na pastor. Okay? Then another one, sabi nga, faithful in use of material resources. Yan. So, kung tayo po ay may pananampalataya, dapat ay tapat din po tayo sa paggamit ng mga materials, resources po na mayroon ho tayo. Ano po? So, ano po mga bagay na mayroon ka? Ano bang mayroon ka? Pera mo. Dapat ay tapat ka sa paggamit ho nito. Paano naging tapat sa pera? Huwag mo itong wawaldasin. Huwag mong gastusin sa walang kakwinta-kwintang bagay. Huwag mong wawaldasin ang iyong pera. Diba? Sasakyan mo, dapat ipagamit mo sa Panginoon. Maging tapat ka dyan. Yung bahay mo, buksan mo para sa gawain ng Panginoon. Maging tapat ka sa Diyos. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon ho sa atin. Hindi yung meron ho tayo, akin lang, akin lang, akin lang. Hindi po, hindi ka nagiging tapat doon. Kaya ka mayroong material na bagay sa buhay dahil gusto ng Diyos ito'y magamit talaga para ho sa Kanya. Kaya maging faithful po tayo sa paggamit ng mga material na resources na mayroon po tayo, mga kapatid. So ito po yung mga tatlong bagay na ating pong nakita at napag-aralan sa umaga ito patungkol po sa ating pong pananampalataya. So ang pananampalataya na gusto makita ng Panginoon sa atin, unang-una, yung pananampalataya na katulad ng isang bata. Pangalawa, pananampalataya na kayang lumampas doon sa mga hamon ng buhay. At ang pangatlo, yung pananampalataya na ano yun? Nagpapakita ng ating buhay ay kakaiba. No? That our lives as Christians are different. Okay? Sa ating pagtatapos, tapusin po natin ang pag-aaral na ngayon, sabi ito, describe your faith. Anong klaseng pananampalataya meron ka? Is it childlike faith? Ito ba'y pananampalataya na katulad po ng isang bata?
Hindi sanggol ha, bata. Okay? Pag sinabing sanggol, wala pang kasi nagagawa yon. Pero yung bata, mayroon na ho siyang nagagawa. Di ba, pag ang tatay, pag sinabi niya sa anak niya, anak, tumalon ka, tatalon po yan kapag ang tatay o kaya nanay ang magsabi. Pero kapag sinabi po ng ibang tao, tumalon ka dyan, hindi tatalon yan. Di ba? Bakit? Kasi siya ay naniniwala doon sa kanyang magulang. Ganon din tayo sa Diyos. Iyon ang childlike faith eh. Ano po, naniniwala tayo sa Diyos mismo. Ano po, kaya anumang sabihin ng Diyos ay gagawin po natin. Pero hindi ka sasabihan ng Diyos na tumalon ka sa building ha. Hindi mo nag-ibig sabihin. Ang sinasabi lamang dito ay madaling sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Kaya nga, anong klaseng pananampalataya ka? Mayroon. Katulad ba ng pananampalataya ng isang bata? Okay? Pangalawa, as we describe our faith, is it sufficient for life's challenges? Yan, sapat ba ang pananampalataya na mayroon tayo para sa pagharap sa mga hamon ng buhay? So tandaan natin mabuti bilang Kristiyano, lahat tayo ay mayroon pong pinagdadaanan at pagdadaanan ng mga hamon sa buhay. Di ba? Sabi nga ng Bible, ang lahat ng hamon na yon ay common to every one of us. Kung Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, lahat tayo ay makakaranas ng mga hamon sa buhay. Pero sapat ba ang pananampalataya mo para harapin ang lahat ng hamon sa buhay? Yan. At ang pangatlo, does your life has changed? Does your faith has changed your life? Diba? Yung pananampalataya mo ba ay nagbago sa iyong buhay? Nagpabago sa iyong buhay. Diba? Kaya naging kakaiba ho ito. Na bago ba ang buhay natin dahil sa ating pananampalataya sa Diyos? Or ganun pa rin ang buhay po natin? Kaya mga kapatid, yun ho, kayo ho nakakaalam, kayo po nakakabatid sa inyong pong buhay kung ano ng klase ng buhay meron ho tayo sa ngayon. Okay? Dahil sabi pa rito, do you need a faith lift? Kailangan ba natin yung pananampalataya na nakapagpapaangat? Okay? O nagpapaangat sa ating pananampalataya? Ano bang gagawin natin in order for our faith to grow, to be lift up? Ano pong dapat natin gawin? So ito po yung suggestion. Sabi rito, go to the Word of God. Why? Because the Word of God says in Matthew chapter 10 verse 17, so faith, basahin po natin, faith comes from hearing and hearing through the Word of God. Tandaan po natin mabuti ha, sa kaya lamang uunlad, lalago ang pananampalataya kapag tayo ay laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag bumabalik tayo sa salita ng Diyos, iyon ang magpapalago sa ating pananampalataya. Kaya nga, it is not good, na wala ho tayong Bible. Hindi ho maganda na wala ho tayong Biblia. Hindi po rin maganda na hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi maganda na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Importante sa atin ang salita ng Diyos. Iyon ho ang magiging dahilan para umunlad, lumago ang ating pong pananampalataya. Once again, faith comes by hearing and hearing on the Word of God. Sa pamamagitan po ng salita ni Kristo Jesus. Okay? Tuloy tayo. Sabi ito, be filled with the Spirit. So una, bumalik ka sa salita ng Diyos para umunlad, lumago ang iyong pananampalataya. At ang pangalawa, kinakailangan, kung gusto mong umangat ang pananampalataya, you are to be filled with the Holy Spirit. Kinakailangan mapuspos ka ng Banal na Espiritu. Sa anong paraan pa para mapuspos sa Banal na Espiritu? Yan, sabi ito sa Ephesians chapter 5 verse 18, and do not get drunk with wine. Sabihin po natin, do not get drunk with wine. Yan, sa Tagalog po yan, huwag kang maglalasing. Yan. Bakit ito binanggit yun ni Apostol Pablo? Kasi nga, ganito yan, ang epekto ng paglalasing at saka epekto noong pagiging puspos ng Banal na Espiritu ay halos magkahalintulad. Paglasing ka, nasa impluwensya ka ng alak at iyon ay nakakasira ng buhay. Kaya sabi ito, for that is debauchery. Ibig sabihin, nakakasira ng pamumuhay. Pwede kang makapatay, pwede kang makapanakit kapag ikaw ay napuspos ng espiritu ng alak. O, di ba? Masama ho ang epekto niyan. Kaya nga, para maiwasan, gusto ng Panginoon na tayo po ay mapuspos ng Banal na Espiritu, but be filled
with the Spirit. Sa anong paraan? Ito na ang paraan. Sabi rito, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Ano po? So ano dapat gawin para mapuspas ang banal na Espiritu? Kaya na kailangan lagi pong umawit sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. So maliban sa ikaw ay nagbabasa ng Biblia para umangat ang iyong pananampalataya, kinakailangan laging sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Para mapuspos ng banal na Espiritu. So yun po mga kapatid ang suggestion para tayo po ay umangat ang ating pong pananampalataya. Kaya nga, ang suggestion, sabi rito, commit your life to the Lord and watch your faith grow. Yan. Italaga mo ang iyong buhay sa Panginoon at makikita mo ang iyong pananampalataya ay talagang lalago. Di ba? Tayong lahat ay mayroon pong pare-parihang pananampalataya na pinagsimulan. Kasinlaki ng butil ng mustasa. Ang bawat isa sa atin, pare-pareha po tayo ng pinagsimulang pananampalataya. Pero ang paglago ay iba-iba. Kaya nga ang tanong natin, kumusta na ang iyong pananampalataya? Mula sa butil ng mustasa, gaano na kalaki ngayon ang iyong pananampalataya? Kasinlaki na ba ng bigas? Kasinlaki na ba ng mangga? Buto ng mangga? Di ba? So iba-iba ho ang paglago ng ating pong pananampalataya. Sa anong dahilan? Kasi depende po yon sa ating pong pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Kapag tayo po ay mabagal, hindi faithful sa ating pong pagbabasa ng Biblia, hindi faithful sa pagsamba sa Panginoon, mahina rin po, mabagal din po ang ating pong paglago sa ating pong pananampalataya. Pero kapag tayo po ay tapat talaga sa Panginoon, ginagawa natin ang ating pong trabaho at talagang ang ating pong paninilbihan sa Panginoon, ginagawa natin ito sa Diyos talaga na totoo, then yung ating pong pananampalataya ay talagang mabilis itong umunlad, mabilis itong lumago. Ayan. So ngayon, mga kapatid, tayo po ay dapat italaga natin ating buhay. Sabi doon, commit your life to the Lord and watch your faith grow. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoon